Anong nangyayari sa'yo? Nagmimistulang nag-aabugas siya o nag-aabogado. Ito si Boying sa panig nung magpinsan. Si Tamba at si Marcos or kung sino pa man ang nakalagay dun sa listahan. Ito yung issue na to. Uulitin ko, this is public knowledge. Alam na alam naman po to ng isang involved na, o mahilig sa politika, na sumusubaybay sa politika. Hindi mo kailangan maging grade 5 para maunawaan mo kung saan nanggagaling si Boying, ba't galit na galit. Yan ang hindi natin maintindihan na dapat patas ang ombudsman. Dito lumabas Lumabas. Diniscuss po natin ito noong isang araw pero mas matindi ngayon. Galit na siya kay Libiste. So sa madaling salita, as early as now, malalaman natin. Tingnan nyo, pupusta ako sa inyo. Hindi magtutugma yung listahan, yung Cabral files ni Libiste tsaka ni Boying. Kasi ngayon pa lang, parang alam na ni Boying kung ano yung nasa listahan, baka nga alam na niya. At lumalabas, pinagtatanggol niya itong mga nasa listahan. Ganun na yun, hindi siya open. Hindi siya open doon sa hawak ni Cabral. Malaki po ang problema talaga ng Pilipinas. Malaki problema natin sa Rimulya. Hindi lang to si Boying kasi pati yung kapatid si Bongbong Marcos naman ay ipagtatanggol na mamaya ay magiging topic natin. Pero dito muna tayo. Anong nangyayari? Hindi ba dapat bilang ombudsman, ikay natutuwa na yung namatay na tao ay may naiwang ebidensya na magiging solusyon dito sa malaking problema? Aba, yung problema natin sa ghost projects, akala ko ba yung investigasyon nyo, dadalhin nyo kung saan kayo dadalhin ng ebidensya? Yan na nga, dinadala na kayo sa ebidensya eh. Alam mo kung ano sinabi sa amin ni Libiste kanina? Off-cam? Paiba-iba sila na sinasabi, including to si Vince Dizon. Kaya nga ako, tinanong ko diretsahan. Malinis ba si Vince Dizon? Ganun as simple as that. Tinanong ko, malinis ba yan? Kasi ang tingin ng tao dyan, bago nilagay sa DPWH yan, malinis yan. Parang nagagalit sila, anong nangyayari kay Vince Dizon? Tinanong ko. At sinagot naman. Sinagot naman ni Libiste. Panuurin nyo. Dahil yung doon sa vlog ko, doon niya sinagot ng kompleto. Pero sagot niya sa akin, naiipit si Libiste. Naiipit si Vince Dizon. Ba't tayo niya magsalita? Wala siyang magagawa eh. So sa madaling salita, alam ni Vince Dizon. Pero, pinili niya manahimik. Representative Kiko Barsaga nababahala sa sinapi ng Venezuela, baka susunod na tayo. Nagpahayag ng matinding pangamba si Congressman Kiko Barsaga kaugnay ng naganap sa Venezuela matapos ang ulat ng marahas na panghihimaso ng Estados Unidos na nauwi umano sa pag-aresto at pagdadala kay Venezuelan President Nicolas Maduro sa Amerika. Sa isang payag na kumalat sa social media, diretsahang inugnay ni Barsaga ang nangyari sa Venezuela sa mas malawak na usapin ng soberanya ng mga estado at kung paano ito maaaring masapawan ng banyagang kapangyarihan kapag pinairal ang puwersa sa mga lider na iniuugnay sa ilegal na droga. Ayon sa kaniya, pinasabog ang Venezuela dahil may drug lord silang presidente na Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Bakit bigla-bigla naman nanggagalaiti eto si Boying doon sa franchise nitong negosyo? Kung ano pa man yan. Negosyo netong si Libiste. Yun yung nakakapagtaka eh. Bigla-bigla na lang. Dahil, obviously, ito ay tungkol sa Cabral files. May hawak siyang listahan. May hawak siyang ebidensya. Dahil dati namang nabenta na yan ni Libiste. Ang tagal-tagal na po. Hindi ka naman naimik. Sasabihin, ngayon lang siya naupong ombudsman. Miski na. Di ba? Yung timing eh. Yung timing po, ng pagwawala, kita mo galit. Huwag kang magwawala, boy! Lalo kang papangit niyan. Tingnan mo, nagwawala siya patungkol dyan. So, anong kinakalabasan nito? Bilang ombudsman, parang dinesisyonan mo na, mali itong si Libiste. Mali yung hawak niyang Cabral files. Anong nangyayari sa'yo? Nagmimistulang nag-aabugas siya o nag-aabogado.
Ito si Boying sa panig nung magpinsan. Si Tamba at si Marcos or kung sino pa man ang nakalagay dun sa listahan. Ito yung issue na to. Uulitin ko, this is public knowledge. Alam na alam naman po to ng isang involved na, o mahilig sa politika, na sumusubaybay sa politika. Hindi mo kailangan maging grade 5 para maunawaan mo kung saan nanggagaling si Boying, ba't galit na galit. Yan ang hindi natin maintindihan na dapat patas ang ombudsman. Dito lumabas Lumabas. Diniscuss po natin ito noong isang araw pero mas matindi ngayon, galit na siya kay Libiste. So sa madaling salita, as early as now, malalaman natin. Tingnan nyo, pupusta ako sa inyo. Hindi magtutugma yung listahan, yung Cabral files ni Libiste tsaka ni Boying. Kasi ngayon pa lang. Parang alam na ni Boying kung ano yung nasa listahan, baka nga alam na niya. At lumalabas, pinagtatanggol niya itong mga nasa listahan. Ganun na yun, hindi siya open. Hindi siya open doon sa hawak ni Cabral. Malaki po ang problema talaga ng Pilipinas. Malaki problema natin sa Rimulya. Hindi lang to si Boying kasi pati yung kapatid si Bongbong Marcos naman ay ipagtatanggol na mamaya ay magiging topic natin. Pero dito muna tayo. Anong nangyayari? Hindi ba dapat bilang ombudsman, ikay natutuwa na yung namatay na tao ay may naiwang ebidensya na magiging solusyon dito sa malaking problema. Aba, yung problema natin sa ghost projects, akala ko ba yung investigasyon nyo, dadalhin nyo kung saan kayo dadalhin ng ebidensya. Yan na nga, dinadala na kayo sa ebidensya eh. Alam mo kung ano sinabi sa amin ni Libiste kanina? Off-cam? Paiba-iba sila na sinasabi, including to si Vince Dizon. Kaya nga ako, tinanong ko diretsahan. Malinis ba si Vince Dizon? Ganun, as simple as that. Tinanong ko, malinis ba yan? Kasi ang tingin ng tao dyan, bago nilagay sa DPWH yan, malinis yan. Parang nagagalit sila, anong nangyayari kay Vince Dizon? Tinanong ko. At sinagot naman. Sinagot naman ni Libiste. Panuorin nyo. Dahil, yung dun sa vlog ko, dun niya sinagot ng kompleto. Pero sagot niya sa akin, naiipit si Libiste. Naiipit si Vince Dizon. Ba tayo niya magsalita? Wala siyang magagawa eh. So sa madaling salita, alam ni Vince Dizon. Pero, pinili niya manahimik. So, ganyan po ang nangyayari sa gobyerno natin. Tuloy po natin. Dito na tayo, di ba? Ay, asan na? Ayon sa Section 18 ng Republic Act number 1135, lang approval ng Kongreso. Sabi ni Rimulya, mas mabigat ang issue sa prangkisa ni Libiste kaysa hawak nitong tinatawag na Cabral Files na listahan umano ng mga pinondohan ng DPWH sa mga congressional district mula 2023. Ayan o, di ba? Kinumpare niya doon sa hawak na Cabral Files nitong si Libiste. Anong klaseng ombudsman to? Kahit naman, sabihin natin, may masamang ginawa si Libiste. Imagine na natin, si Libiste ang pinakamasamang congressman. Hindi ba dapat tinitingnan mo yung files? Kunin mo muna. Tingnan nyo muna. Imbestigahan nyo muna. Hindi kayo bukas. Alam mo, isa sa sagot sa akin ni Libiste nung tinanong ko yun, ang gobyernong ito, huwag kayo maingay, tayo lang naman nanonood. Sila Vince Dizon, etc. Ayaw nila nung investigasyon sa ghost projects, di umano. Hindi verbatim, pero ganyan ang sinabi. Pag inisip mo, may katotohanan ba yung sinabi ni Libiste? Pag tiningnan nyo yung nangyayari ngayon, parang ganun eh. Di ba? Pati nga yung kay Bernardo. Nakikita nyo ba yung kay Bernardo? Anong sabi? Iba yung salaysay ni Bernardo ngayon doon sa hawak niya kay Cabral. Diyan sa Cabral Files. Palayo tayo eh. Tapos magagalit kayo pag sasabihin pinoprotektahan yung masterminds. Hindi ba obvious nang gagalaitin na kayo agad-agad? Wala pa man din. Bigla kayong naglabas ng baho. Wala kaming pakialam sa baho ni Libiste. Wala kaming pakialam kung mabaho yan o mabango yan. Ang pakialam namin, hawak niya yung susi doon sa mga nagnakaw diyan sa ghost projects. Wala kaming pakialam diyan sa mga pasabog ninyo. Solusyonan natin tong ghost projects. So wag niyong ibenta sa amin yung baho ni Libiste. Hindi kami concerned diyan.
Doon tayo sa totoong issue. Halatang halata. Hindi ba? Kayo tanungin ko, sige. Yung ganyang reaction ba ni Boying, yan ba ay hindi lumalabas o nangangahulugan na nagpapakita na inilalayo sa mastermind? Bakit? Kailangan niyang magalit. Di kung may pagkakasala at may pagkakamali si Libiste, di sa kanya i-demanda. Pero hayaan nyo pumasok lahat ng files. Hanggang 2025 na nakuha raw ni Leviste sa opisina ni yumaong dating DPWH Undersecretary Cathy Cabral. Ilabas niya, subukan niya ilabas. Ilabas niya. Diba, tingnan natin dokumento, pag meron susunod, back. The document. Relax ka lang! Di ilabas na. Subukan niyang ilabas. Uy, ba't nang nagkalaiti ka? Talagang ilalabas na yan. Mamaya explain ko. Meron siyang sinabi, talagang ilalabas niya. Papatunayan ko mamaya, ha? Oo. So, relax lang. Alam mo yung sinabi niya sa amin, bakit hindi niya pa inaano? Nilalabas lahat? Inaantay kayo. Anong magiging reaction? Maganda nga ito. Nakita nyo, di ba? Nakita nyo anong reaction ni Vince Dizon? Magpalit-palit. Nakita nyo kung anong reaction ni Boying? Pagalit-galit. Di ba? Oh. Kaya nga, ang dali i-predict eh. Pag nilabas yan ni sasabihin mali. Ito yung totoong listahan. Di ba? Ganyan na sasabihin yan. Kitang-kita ngayon pa lang. He got when Cabral was alive. It's not the same document as when she is dead already because there's nobody to authenticate it. This is Yan. so, Congressman Leon. irrelevant na yun. Irrelevant na yun. Irrelevant na yun. Ay, naku, excuse me po. Iba na daw yung nung buhay pa na files at saka yung patay na siya. Kasi wala daw mag-authenticate. Di ba mas maganda nga yung buhay siya? Nakuha niya nung buhay pa eh. Binigay sa kanya mismo eh. Babalikan ko ulit yung sinabi ko. Lahat po ng sinasabi ni Boying will lead us to believe hindi talaga sila magtutugma. Ngayon pa lang, hindi pa nila nakikita yung kay Leviste, hindi na agad. Kinokontran niya agad. Tatayo Unless he has other evidence to show that everything there is gospel truth. Hiningan na namin ng Oo. O yun, sabi niya, unless meron siyang ebidensya na yung nasa listahan ay gospel truth. Ibig sabihin may ebidensya. Meron. Yan ang tanong namin sa kanya. Meron ba? Alam daw nila Vince Dizon yun. Alam daw ng DPWH yun. Meron silang kopya nun. At hindi lang daw DPWH ang may kopya nun. Marami pang magkopya. Kaya nga, ang tanong ko, anong mangyayari sa atin kung magkaiba yung listahan mo, yung files mo, at magkaiba yung listahan ni Boying? Alam mo, sagot niya. Tanungin na lang natin yung tao kung sino mas papaniwalaan nila, si Boying o ako. Patay na. Kayo, ewan ko sa inyo. But ako, hindi ko kakilala itong mama na ito. Ha? Hindi ko rin naman personal kilala si Boying. Pero, nakikita naman natin. Kung between the two, kung sino mas kapanipaniwala, kayo muna, sige, sagutin nyo. Sa tingin nyo, sino mas kapanipaniwala? Si Leviste, si Boying? Ito pa. Ha? Meron daw nasa listahan 5 incumbent secretary. Naku, matindi ito. Kaya naman, todo kontra kay Leviste. Ha? So, hindi lang congressman, hindi lang mga congressmen, pati secretary. Kumikitang kabuhayan, no? Kaya aantayin natin, ha? Kalma lang, ha? Pero, sa mga darating na panahon, alam natin, babakbakan ito. Babakbakan to si Leviste. Dahil, malalagay sa liwanag yung mga madidilim. Mabubuking sila. Imaginein mo, si secretary, executive department, tao ni Bongbong directly. Kung nasa listahan, itong 5 secretary, imposible namang wala ang OP. Doon kanina sa interview namin, nabanggit ang OP. OP. Anong ibig sabihin ng OP? Kayo na, ilagay nyo dyan. So damay-damay na yan. Hindi pwedeng secretary lang nandiyan ng OP. Diba? Matindi ito.
Komento rito si Leviste pero wala pa siyang tugon. Hihingi rin daw ng kopya ng Cabral files sa DPWH ang House Infrastructure Committee at kasama sa posible nilang ipatawag para ma-verify ang mga dokumento ay ang mga dating staff ni Cabral sa DPWH. I'm quite sure, hindi naman si Cabral yung nag-encode nung lahat po ng laman ng Cabral file. So, each and every member of the staff nung planning service can in fact be invited and asked for their positions on the matter. Dagdag ni Pati si Redon, di ba? Parang sinasabi, hindi naman si Cabral ang nag-encode niyan. So, imbitahin din natin kung sino-sino yung mga nag-encode. Diyan pa lang parang sinasabi ni Redon, parang. Baka mami magre-react ka na naman sa akin. Parang niya sinasabi, hindi naman lahat ng nasa files ni Leviste na nakuha niya kay Cabral ay totoo. Defensive ka, Teng. Ha? Ang aga-aga nyo maging defensive. Wala pang lumalabas na pangalan. Naku, triggered ang mga animal. Ang daming mga buhaya mati-trigger lalo. Antayin nyo lang kasi syempre kung ikaw ang nagnakaw, hindi ka naman nagnakaw ng 10 piso o 10 milyon. Wala namang siguro magnanakaw lang ng 10 milyon dyan. Imposibleng hindi mo alam na nagnakaw ka. Kaya natatakot, ang daming nagre-react, baka nasa listahan sila. Dahil di pa nila nakikita. Kaya nga gusto nilang palabasin yung listahan para makita na nila once and for all andun sila. Di ba? Ngayon pa lang, binibiyak na si Leviste. Nung mga siguro, posible, nasa listahan. Kakatawa itong mga to. Alam mo, marami doon nag-a-absent dyan, ha? Ito, binanggit din ni Leviste para doon sa mga hindi napakaganda, mapanood nyo po yun. Nandito po sa vlog ko, Coach Oli News PH sa YouTube at Coach Oli News PH 2. Nasa 2 na po tayo sa Facebook kasi lintik yung sinashadowban tayo. Nandoon po, panoorin nyo. Tinanong ko to si Ridon. Kasi sabi ni Leviste, marami daw nag-absent. Absent. Ang mga congressman. Parang pinahiwatig niya na itong si Tambi. Pala absent. Yung iba, lumalabas na lang pag budgetan na. So, tinanong ko ngayon, si Ridon, palapasok ba to o pala absent? Sabi niya, masipag yan, masipag. Sabi ni Libis, masipag yan, masipag. Anong masipag? Masipag pumasok? Hindi. Masipag sa presscon. Kaya lumalaki butas ng ilong nito, animal. Ano kaya ito ni Boying? Kasi, yun ang Mr. Presscon Di ba? Nakita na ba kayo ng ombudsman mga ganyan? Nakita na kayo ng sino sa balat ng Pilipinas ang pinakamalakas magpa-Presscon na SOJ. Tapos ngayon, ombudsman pa. Sino lalo sa ombudsman ang hilig lalo ito si Ridon. Pati yung pagkumpiska ng lisensya, pinakialaman. Anyway, ayan na natin yun. Dito tayo sa Cabral Files. Ang sipag mo daw. Ano to Hindi ko sinasabing fame horse siya, pero ang punto ko lang, kasi sinasabi dito, parang makikita mo talaga sino yung mga epalitiko. Doon, agad-agad nang babalik ang investigasyon ng Komite sa Anomalya sa Flood Control Projects sakaling buwagin na ng tuluyan ng Independent Commission for Infrastructure. Para sa GMA Integrated. Bakit magalit na galit kayo sa mga nag-iimbista sa flood control? Ito, pakinggan po natin, napakaganda na itong parte ng interview namin kay Leviste. Ito napakaganda nitong sinabi na ito. Isa po ako sa nagtanong nito. At ito ay parte ng interview namin kanina. Haba ng interview namin sa kanya, 2 oras kalahati. Pero ito, magandang mapakinggan nyo. Napaka-importante nito. 4 na distrito sa bansa ay 0 ang allocable budget. 2 sa Davao City, 1 sa Davao del Norte, at 1 Sino ba yung mga nandun? Kasi Ayun, 2 sa Davao City, isa pang Davao basta. At saka sa Buanga. Congressman puro Davao Pulong, Ungab, Bebot Alvarez, at Kimer Olaso. Nako! Yung sa sinabi mo niyan, lalo manggagalaiti si Boying, lalo manggagalaiti yung mga Pinklawan, at higit sa lahat, lalo manggagalaiti yung mga BBM. Kasi gusto nila lahat ng bagay, kasalanan ng Duterte. Sila pala yung walang allocable budget. 4 lang. Kaya sabi nga niya, pati nanay niya meron. Pero ito, 4 lang. Bigyan niya, pambira. Hindi nyo naman binigyan. Ako magugulat kayo siguro. Ako hindi ako nagugulat kung mangyari ito. Pero, malamang, doon sa Cabral Files,
walang korupsyon naganap sa Duterte. Karamihan nangyari on the 19th Congress. Meron man nung panahon ni PRRD, pero talagang nag 5 times, nag 10 times ngayong 19th Congress. At wala sa listahan di umano ang Duterte. Kaya pipigilan talaga nila yung Cabral Files na yan. Kasi maraming mapapasama, tapos lalabas pa ang katotohanan patungkol sa Duterte. Hindi sila talaga nakakatanggap ng pera. Ayan nga, zero allocable budget. Pulong, anak. Diba? Tapos, Ungab Alvarez, yung mga yan. Eh, alam naman natin Duterte yung mga yan. So, ganyan ang kalakalabasan dyan. Pag Duterte ka, ala ka. Tapos, ang pagbibintangan nila sa confidential funds, Duterte. Kinukuripot na nga nila ang Duterte. Ultimo, yung mga kaalyado ng Duterte, kinukuripot na. Yung panalo ng Duterte party list, youth party list hindi pinapasok. Kahit silang pinakamalaki ang boto, 3 upuan sa Congress, hindi pinapasok. Ganyan po nila gapitin ng Duterte. Tapos sila pa magkakaroon sa flood control projects. Tapos yung pinagmamalaki nila na confidential funds ni BP Sara, na kung i-compare mo sa confidential funds ni Bongbong Marcos, barya. Matindi to. Oh, sasabihin naman, maka Duterte, hindi ganun. Kasi yung listahan daw niya ng Cabral Files, may alam ng DPWH. Alam nila Vince Dizon. Alam ng marami. Pwede nilang i-counter-check. Nagtataka naman ako kay Boeing, bakit ayaw i-counter-check? If I'm not mistaken. At dapat lang ikumpirma ng DPWH, totoo ba ito o hindi. Yan. Kasi factual naman yan eh. Yes. Pangalawa, sa list of proponents ng insertions nandiyan din po. At kaya parang ikinalungkot ng ibang mga nag-i-interview na tinanong ako, meron ba si Duterte dyan? Sabi ko wala. Parang hindi yun yung sagot na gusto nilang marinig eh. Pwede mong sagutin o... Ito naman si Coach Oli, ang gulo, tanong ng tanong. O ano tanong mo? Sinasabi pa nga niya na wala sa listahan ng Duterte. Tinanong na daw ng ibang media yan. Wala daw sa listahan ng Duterte. Pasok ka ng pasok, Coach Oli. O ano man sagot mo? Ano man tanong mo, Coach Oli? Kung ayaw mo sagutin, okay lang. Pero dediretsuhin ko na. Andyan ba sa listahan si Congressman Romualdez? Nako, yan. Halos buong 19th Congress ay nandun. Pero Sino lang wala? si Congressman Pulong nasa 19th Congress, wala siya doon. Nako. Sira ang naratibo ng mga sip-sip puwet, kain-tae ng mga pinklawan. Gagalit sila. Isipin mo, so karamihan dyan, nakapagnakaw. Hindi naman lahat nasa listahan magnanakaw. Pero si Pulong wala. Patay. Yun. At yung allocable niya, 0. Ito, DDS na. Ito pa mga sino. Ito, Sa process of elimination. Oh. Pag hindi niya nabanggit, nandun. Kaya sinasabi ko lang naman yung nakalagay sa listahan eh. Baka So alam na natin, di ba? Sino nasa listahan ni Cabral Files? Cabral Files. Ako, alam na natin sino yung mga salarin. Posibleng salarin. Dyan sa flood control projects. dahil dito dapat maglagay na lang sila ng project sa kanila para masabi nila meron. Pero sa 2025 talagang wala. Pero kung ang nanay mo nandoon ba sa Halos lahat na-report naman na ng bilyonaryo. Ayan. Pati nanay niya nandun. Actually, ganito yan. Kahit naman nasa listahan ka, hindi ko alam bakit nanggagalaiti. Kasi pati naman daw nanay niya nandun eh. Pero ipaliwanag mo ng maayos, saan mo ginamit yung pera? Karamihan siguro dyan, baka mamaya, sa distrito, iba mo ginamit. Doon pa lang kaduda-duda, di ba? Halimbawa, taga Maynila ka, ikaw ang kumuha ng kontrata sa distrito ng Bulacan, bakit ka napunta ron? Or mga obviously, hindi nagamit ng mabuti yung pera. Kaya maraming trigger dito sa Cabral Files. As early as now, gaya na sabi ko, talagang ginigipit ito. Sa buong bansa, 4 lang ang district congressman na wala. Ito kaya titingnan natin. Kung magtutugma ngayon, yung hawak nila na dokumento tsaka dun sa hawak mo. Ngayon, Kaya eagerly awaiting tayo ano yung officials ng sagot. Kasi imposible na makaiwas sila sa tanong na yan. Yes or no lang factual. Yes. At hindi lang ako may kopya nito. Pati PCIJ na hindi naman DDS ang PCIJ. Diba? Yan. So ito, maraming may kopya. Kaya nga, paano nila gigibain etong kay Libiste? So sabi pati PCIJ, hindi naman Duterte yun. Ano ba sinabi ng PCIJ? Sino ang pork barrel kings? Sige nga. Sino sinabi nilang pork barrel kings? Number 1, anak ng presidente, Sandro Marcos. Number 2, pinsan ng presidente, dating speaker Romualdez. Diyan pa lang.
Makikita na natin. Inilabas ng PCIJ ito. Yes. Alam na to ng Very DPWH. So, tutugma. Ibig niya sabihin, tutugma yung yung Cabral files niya at saka sa PCIJ. Mag-iiba lang doon sa posible sa ombudsman kasi gagalit na eh. As early as now, nagagalit na. Yun pa nga yan. Galing nga sa kanila eh. At hindi lang ako yung So nagsabi. bakit di pa nila PCIJ. ilabas? I-verify. Yan, mapakaganda ng tanong mo. Eh, nagkakaalaman na pa eh. Para kang USB. Kaibigan natin yan si Kati eh. Hindi pa nilalabas ni Kati USB. Hindi kaibigan. Ba't di ba ilabas? Good question. Bakit nga ba hindi nyo pa ilabas yan? Actually, i-authenticate pa. Sincerely, naawa ko kay Secretary Vince Dizon. Yun. Kaya yun ilabas. Dahil kay Vince Dizon. Naiipit. Kasi Huwag ka maawa dun, sir. naiipit siya. Oy, Boss Data, salbahe ka. Tumanda na nga si Vince Dizon bigla-bigla na napasok sa DPWH. Nangayayat pa na tinubuan na ng uban. Hindi pa maawa talaga to si Boss Data. Huwag ka tumawa, oh. Bakit siya nagpapaipit? Hindi naman siya pwede magsinungaling. Kaya kung napansin nyo, mula nung namatay si Yumang Yusek Cabral, hindi na siya nagka-presscon. Yes. Saka napapansin ko kung parang yung usapan, pagkapapunta na doon, idina-divert niya eh. Medyo, parang makaiwas lang ba? Pero, So again, kung... maawa naman tayo sa kanya. Ayan, pwede. Napasimangot ako dyan, no? Maawa. Maawa kasi, alam niya eh. Alam niya may access siya doon. Nasa DPWH secretary siya ngayon, di ba? Nilagay siya roon. Hindi naman siya pwede magsinungaling sa taong bayan. Nagigets nyo? Maayos naman din ito. As far as I know, yung dati. Natanggal, wait lang. Maayos to si Cabral. Si Vince Dizon. Kaya lang, naipit siya ron. So, hindi naman siya pwede magsalita. Hindi rin siya pwede magsinungaling. Kaya nga, ito sasabihin ni Coach Oli. Pwede. Buti na nga ito si So maawa Kumawit tayo sa kanya na manahimik na lang siya. Parang wala siyang alam. Ganun ba? Sila. Kung bakit tinanong ko yun? To emphasize. Yung style ko yan, tatanong ko para maliwanag. Maawa tayo sa kanya. Tumahimik na lang siya. Kayo ba? Anong sa tingin ninyo? Kayo naman tatanungin ko. Maawa tayo sa kanya? Manahimik na lang si Dizon? Since hindi naman siya pwedeng magsinungaling, hindi niya naman pwedeng ilaglag itong mga nasa files? O dahil ikaw ay empleyado ng Pilipino, dapat isipin mo yung taong bayan. Sabihin mo kung ano yung talagang nasa listahan. Huwag kang matakot dyan sa mga amo mo kung nanglagay sa'yo, dyan sa mga kaibigan mo sa gobyerno. Kayo, dapat bang magsalita si Vince Dizon? Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen.